ating lahat. Magandang hapon. Handa na po ba kayong lahat? Amen. Handa na po ba tayong lahat sumayaw at tumawid sa Panginoon? Amen. Ito po tayong lahat para po tayong lahat ay sumayaw, tumawid para sa Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat sabi nga po sa Psalm 149 verse 3, sabi po doon, purihin sa ating pagsayaw, purihin ang kanyang ngalan, ang pagtambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Amen? Amen. Through sa pamagitan po ng ating pagsayaw at pag-awit. Yung walang hanggang papuri para sa Panginoon. Satan, kay Lucifer, siya lahat yan. Si Satan, si Lucifer, si Demon, ay iisa. Si Beelzebub, lahat ng mga yan, iisa. Mga aliases lamang niya. Ay iisa siya si Lucifer na nagrebelde kay God the Father. Kaya siya napalayas sa langit. Amen? So, ano ba ang mga pinagagawa ni Devil ngayon? So, what does the devil do? He is very busy. Una, siya po ay nagsasabog ng kasinungalingan sa mundo. Kaya very busy siya. Lagi siyang naghahanap ng masisila, na mabibiktima at ilalagay sa ating mga isip na okay lang sinungaling natin. So, sabi nga nila, white lies daw. White lies and lies is the same po mga kapatid. Sinungaling din yun. Kaya, sabi ko nga, hindi po mahirap magsabi ng totoo. Ang mas mahirap is magsabi ng kasinungaling. Kasi may consequence po yung pagsisinungaling natin. Ito is deception. Deception, mapanlin lang, mapagkunwari. So, sa 2 Corinthians 11:4 is, the devil disguised as an angel of light. An angel of light. Si devil, si Satanas po mga kapatid, ay may kakayahan siya. Kasi powerful siya eh. May kakayahan siyang magpanggap bilang mabuti para madinlang niya at iligaw niya ang mga tao. Tayo. Kaya mahalaga lagi na maging mapagmatsyag tayo at magkaroon ng tamang pagkakakilala sa katotohanan. So we need to pray and ask God the gift of discernment to distinguish between truth and false, mga kapatid. Kasi ang galing po ni Satanas mag-disguise. At tulad na lang po nung, sorry for this, Sister Daphne, naalala niyo si Pastor Ibroy? Yes. Diba, sinasabi niya na siya yung red son? There is not such thing, appointed son. Yes.
So, Satan is working with Kibuloy. Kibuloy. Kasi, true. Yes. Galing niyang magpanggap. Kaya niya gawin o kontrolin ang isang tao. Kasi Satan is manipulator. A great manipulator po, mga kapatid. Kaya, we need to pray hard para asking God for the gift of discernment para alam natin kung ano yung totoo at hindi totoo, mga kapatid. Amen? Amen. So, number 3 is trickery. Marami pong taktika trickery. Marami pong taktika, tricks. Marami po siyang taktika, mga kapatid, si devil. Alam niyo dun sa true temptation, kumikilos siya sa true temptation, discouragement, distraction. Magaling po si devil mandaya po, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo lagi. Tulad na lang sa temptation, di ba? Every day we encounter temptation. Every day we face temptation. Sa mga iba-ibang bagay. Sa social media, lalo na sa social media. Social media, distraction, discouragement. Minsan, number 1 distraction ngayon is sa social media. Araw akong nagkakaroon ng distraction or yung, siyempre, yung everyday ko sa amo ko. Kung wala ako dito kay Lord, or kung wala yung prayer ko sa Kanya, na wala ako, yung prayer with faith ko na yung kailangan ko yung Holy Spirit na maging matatag para po labanan siya. Siyempre, without the Holy Spirit at without sa prayer po, hindi ko kayang labanan yung everyday na distraction ko sa buhay. Lalong-lalo na pag may trabaho ako kay Lord, siguradong ang amo ko talagang yung hindi ko rin alam bakit ganun. Napakabait niya tuwing may gagawin ako every week. Yun yung mga ginagawa niya sa akin. Sabi ko, Lord, ikaw naman tagapagtanggol ko, ikaw naman. Yung ganun ako, yun yung ugali ko sa sabi ko, nagsusumpong ako kay Lord sa deep inside at saka yung, siyempre, nagpipray na ako. Siyempre, pag nagsusumpong ka kay Lord, prayer na po yun. Kaya ko, doon ko nalalabanan yung trials and temptation si devil, kung paano ko lalabanan yung true prayer ko at saka yung faith ko kay Lord. Siyempre, kasi without faith, without prayer, wala po. Hindi ko po kayang labanan. Amen. So yun, napakabuti ang Lord kasi nandito yung mga turo niya, yung words niya na, siyempre yung ating napag-aralan, nandun lagi yung salvation natin, nandun yung shield of faith natin, kasi yun yung pinaka-ano ko, yung shield of faith, kasi yun yung panangga ko para sa mga temptations. Para maging matagumpay sa temptation ng Amen. So, ayun, thank you. Because of prayer and faith in God, kaya lagi siyang panalo kay devil. Amen? Sino pa? Ako, kasi actually, hindi sana ako regarding naman ito sa tithes. Kasi alam ni Lord na talagang napaka-tithes talaga ng aking tithes talaga ng aking financial. Talagang gipit na gipit. Kaya sabi ko, hindi ako magbibigay kay Lord muna ngayon. Pero, kasi, deadline na bukas ng bangko ko. May bangko ako. So, kaya daw kulang pa yung sa bangko ko na bayaran. Kaya sabi ko, Lord, hindi muna ako magbibigay. Pero, paano dun yung conviction na kung naniniwala ka na mag-provide ako sa'yo, magbibigay ka. Kahit pa paano. Kasi, yun ang pinagkakawakan ko talaga ng God's provide. Kaya, I praise God kaya nakapagbigay ako ngayon kasi Lord, and God is so good na may tao siyang ginamit na mag-provide. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi
hindi ako nagpatalo sa dikta ng devil, ng kalaban na, huwag kang magbigay. Kasi, ikaw kulang ka, ikaw na nangangailangan. Kumbaga, kaya sabi ko, Lord, ikaw na bang bahala sa mga pangyayaring. Praise God. Thank you. Sa ano ko lang na, kumbaga yung pinag-aralan natin ngayon, yung kailangan lang kasi natin magiging mindful sa buhay natin. Kasi sa lahat, sa bawat araw, gumagalaw si David, di ba? Sabi nga niya, David is always roaming around, looking for someone to devour. Sa kahit anumang sitwasyon, ano yan si Satan sa atin. Minsan sa yung kung paano yung ano tayo sa madaling magalit, yung sa mga pamimili, mga ganyan. So ang pinaka-importante lang talaga is yung familiar natin yung word ni Lord. Kasi through sa Bible, through sa salita ng Panginoon, mariresist natin yan. Kasi kung hindi naman tayo din familiar sa salita ng Panginoon, paano natin siya ma-resist? Kasi sabi nga niya, di ba? Na ang sword is yung salita ng Panginoon. For example, minsan sa trabaho ko, yung mag-alaga ka ng matanda, hindi yan madali. Minsan parang, saan mo yung protein? Parang yung may ganun, kaya sa isip-isip ko, Lord, hindi ito galing sa'yo. Di ba? Dito tayo inaatake ni Satan. Sa mind. So, dito tayo, pag alam mo yung salita ni Lord, masasabi mo na sa sarili mo na, hindi ito kalooban. Hindi ito ang kagustuhan ni Lord na gawin mo. Although hindi nakikita ng mga anak, pero nakikita ni Lord. Kaya, kailangan magiging alerto tayo. Kasi sabi niya, di ba, si Satan is spirit, hindi natin nakikita. Dito siya, inaatake tayo sa mind, sa heart natin, sa emosyon. Kaya, lagi tayong magiging mindful. For example, lawakan ko lang ito para at least marami tayong matutunan. For example, sabi niya, di ba, na bakit maraming na nababaon sa utang? Financially. Di ba, sabi niya, di ba, na tayo, hindi naman nagkulang si Lord sa atin. Pero kailangan magiging good steward din tayo. Kasi nakikita ni Lord, sabi nga ni Lord, di ba, kung hindi tayo magpagkatiwalaan sa maliit na halaga, paano tayo pagkakatiwalaan sa malaking halaga? Amen. Kaya, binigyan tayo ni Lord ng trabaho, binigyan din tayo. So, manalangin din tayo, Lord, tulungan mo ako kung paano ko i-manage tong financial